sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos. O sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Welcome po mga kapatid sa ating banal na misa ngayong linggo. Tayo ay nasa ika-23 linggo na sa pangkaraniwan na panahon. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming grasya na ating tinatanggap. Tayo ay nagpapatulong at nagpapabasbas muli sa Kanya dahil pinaniniwalaan natin na kung hindi babasbasan ng Diyos ang ating paghihirap, walang kwenta, walang kabuluhan, walang kahulugan ang ating mga kapaguran. Hinihiling pa rin natin sa Diyos ang Kanyang tulong sa atin, sa ating mga araw-araw na pangangailangan at idinudulog natin sa Kanya ang ating mga problema. Pinapabasbas din natin ang ating mga kapatid na may sakit, nabigyan sila ng mabilis na kagalingan. Kailangan nating maunawaan sa ating buhay na tayong mga tao ay hindi perpekto. Ito ay dahil pumasok ang kasalanan sa atin. We are not perfect. We are sinful. We are messy people. Kaya naman, huwag natin din hanapin na maging perpekto ang ating mga ugnayan, ang ating mga samahan, ang ating mga relasyon. Kung nagkakaroon man ng hindi pagkakaintindihan, naway sundan natin ang payo at turo ng ating Panginoon ngayon na mag-usap tayo. At huwag tayong titigil hanggat hindi maayos ang ating mga away at hidwaan. Ipagdasal natin ang mga tao na nakasakit sa atin. At sa misang ito, hilingin natin sa Diyos na linisin ang ating puso at kaluluwa sa mga iba't ibang inis, galit at sakit ng loob para tayo ay makaranas ng kapayapaan. Para tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Glory
Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginagawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok
ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay natutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimot, at alinman utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanatili mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makikinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, ano man pinagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahihintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Ama nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 magkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At happy Sunday po sa lahat ng ating mga nagsisimba, lalong-lalo na sa ating online Mass. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Amen? God is good all the time. Pag kayo po ay nanghihina na, pag kayo po ay nawawala na ng gana, pag kayo ay nawawala na ng pag-asa, kung kayo man ay naiinis, nagagalit, nalilito o naliligaw sa buhay, huwag niyong kakalimutan ang katotohanan na iyon. That God is good
all the time. And all the time, God is good. Sapat palagi ang grasya ng Diyos. Ano man ang naiisip mong problema ngayon, ano man ang pinagdadaanan mong pagsubok, yan ang araw-araw mong pasalamatan sa Diyos. That God is good all the time. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinapabayaan, basta't manalig ka lang sa Kanya. May tanong po ako sa inyo. Imagine niyo po ito, isipin niyo po ito. Halimbawa, isang araw po kayo ay naglalakad. Pero sa inyong paglalakad, may naramdaman kayong tumama sa inyong paa. At pagkakita niyo po, dumudugo ang inyong paa. Yun pala, tinamaan kayo ng isang bala. May nagpaputok ng baril. Ang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin ninyo pag tinamaan kayo ng bala? Ano ang gagawin mo pag binaril ka? Di ba? Agad-agad hihingi ka ng tulong. Di ba? Agad-agad pupunta ka sa hospital. Di ba? Agad-agad ikaw ay magpapagamot. Di ba? Agad-agad gusto mong maalis yung bala sa iyong paa. Dahil kung hindi ka agad-agad na pumunta sa hospital, magpapagamot, kung mananatili yung bala sa iyong paa, ano mangyayari sa inyo? Di po ba kayo ay mamamatay? Amen? Meron po bang tao na pag nasaktan siya, tinamaan siya ng bala, tatanong pa kaya niya, sinong namaril sa akin? Sinong bumaril? Meron kayang tao na pag tinamaan siya ng bala, hihinto siya, mag-iisip, itatanong, bakit ako binaril? Bakit ako? Ano yung kasalanan ko? Maaaring pagkatapos na lang, doon niya itatanong yon. Pero pag nasaktan ng isang tao, pag tinamaan ka, pag nasugat ka, ano ang priority mo? Ano ang uunahin mo? Yung magpagaling ka. Yung maghilom ang iyong sugat. Pero hindi ba? Yan yung kahinaan ng napakarami sa atin. Ang ano? Pag nasaktan, palaging iniisip, pinapansin yung sugat. Saan tayo madalas nasasaktan? Yung ginagawa ng ibang tao sa atin. Pero tignan niyo po, imbis na naisin natin na gumaling, gumaan ang ating pakiramdam, na magkaroon tayo ng kapayapaan, we always dwell on our pains and hurt. Palagi nating iniisip, palagi tayong nananatili sa ating galit at sakit ng loob. Halimbawa, pag ikaw ay chinichismis ng ibang tao, agad iniisip mo, bakit ako? Anong ginawa ko sa kanila? Ang buti-buti ko naman dito sa aking kapitbahay. Ano kayang ginawa ko sa kanya? O kaya naman, pag ikaw ay pinagtaksila ng iyong asawa, di ba? Iniiyak mo yun. Nadidepress ka, nagkukulong ka sa iyong kwarto. Tinatanong mo kahit na sa pagdarasal, bakit Lord? Ano pa ba ang kulang na ginawa ko? Hindi pa ba ako sapat? Bakit ako pinagpalit ng aking asawa? Saan ako nagkulang? Di po ba ganyan? O kaya naman, pag hindi ka pinautang, sumasakit ang iyong loob. Nag-uumpisa kang mangwenta. Hindi ba niya alam nung siya yung nangutang? Nagpahiram ako. Hindi na lang niya maalala yung aking mga ginawa para sa kanya. Naghihiram lang ako. Ang sama-sama niya. Pero maiiwasan natin yung sakit. Hindi po ba? Kung kakausapin lang natin agad ang mga taong ito. Sino talaga ang nakakasakit sa atin? Ang ibang tao o tayo? Tandaan niyo po ito. You will never get hurt unless you decide to be hurt. Hindi ka masasaktan kung hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na masaktan. Tandaan niyo po, ang barko, ang bangka, hindi lulubog yan kung walang butas. Amen? Bakit lumubog? Dahil pinasukan ng tubig ang bangka, ang barko. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nadidepress? Bakit ka nalulumbay?
dahil hinahayaan mo na pumasok yung masamang salita ng ibang tao sa iyo. Dahil nagpa-apekto ka sa kanila. Napakaganda ng turo ng ating Panginoon sa atin ngayon. Sabi niya, kung may nagawa mang pagkakasala o kasalanan, kung nasaktan ka man ng iyong kapatid, ano ang unang-unang dapat gawin natin? Lapitan natin yung taong yun, yung ating kapatid, at tayo lang dalawa ang mag-usap. Ipakita mo, ipaliwanag mo, kausapin mo kung paano kanya nasaktan. Talk privately. Show to your brothers, to your sisters, to your friends, to your relatives, or to whomever that person is. How did they hurt you? Talk it out. Pero kung hindi daw siya nakinig sa iyo, anong turo ng ating Panginoon? Magsama ka ng isa, dalawa, tatlo, na kaibigan mo, kaibigan niya, kapamilya, kayo muna. Small group. Nagsasama ka ng ibang tao, hindi para kampihan ka. Nagsasama ka ng ibang tao, para saan? Para maging testigo, para maging saksi. Nandoon sila para tulungan kayong dalawa na magkaayos kayo. Hindi para magkaroon ng sangga-sangga. Hindi para lumaki yung inyong pinag-uusapan, yung inyong away. Nagsasama ka ng ibang tao para saan? Dahil ang nais mo, maayos kayo sa inyong hidwaan, sa inyong away. Pero, sabi ng ating Panginoon, kung hindi pa rin daw umubra ito, kung hindi pa rin nagtagumpay, nagbago itong tao, nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pagkakasala, tinutuloy pa rin niya yung kanyang ginagawa na nakakasakit sa iyo, anong kailangan mo nang gawin? Dalhin mo na yung taong yon sa simbahan. Ibig sabihin, yung komunidad, kailangan tumulong na. Siyempre, hindi ba mahihiya yung tao? Ang dami ng mga tao na kumakausap sa kanya. Sigurado, mahihiya na siya sa kanyang sarili. Pinapanalangin na sana doon magbagong loob na ang taong ito, na magkaayos na ang dalawang nag-aaway. Pero minsan, di ba, mayroong mga tao matitigas ang ulo. Mayroong mga tao matitigas ang puso. Pag hindi pa rin umubra, kinausap ang tao ng pari, ng simbahan, ano ang sabi ng ating Panginoon? Treat that person as a Gentile or tax collector. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag ka nang makikisalamuha sa taong iyon. Father, hindi ba napakarahas noon? Nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung pagmamahal? Bakit kailangan natin siyang ihiwalay? Bakit natin siya kailangan iwasan? Kailangan nating tandaan, hindi po ba? Kamukha po sa prutas o sa gulay, pag sira ang isa, pag nilapit mo doon sa iba, di ba kakalat yung sira? Ginawa na natin ang lahat Kinausap mo na privately, nagsama ka na ng mga kaibigan, dinala mo na nga sa simbahan, hindi pa rin nagbago. Aanuhin mo na paulit-ulit mo na kakausapin ng taong yan. Ang problema nga, matigas ang ulo, matigas ang puso. Kung lalapitan mo pa siya, baka maawa ka pa sa kanyang masamang ugali. Hindi po ba? Kaya ang huling habili ng ating Panginoon dito, ano sabi niya? Lumayo ka sa kanya. Hindi masama ang paglayo sa mga masasamang tao. Amen? But be sure, bago po kayo dumistansya sa kanila, ginawa niyo muna itong 3 hakbang. Tanungin niyo ang inyong sarili. Kinausap ko na ba siya? Kaming dalawa. Pangalawa, nagsama na ba ako ng mga tunay na kaibigan, mga kamag-anak? Kami-kami ayusin namin ang aming hidwaan. Pangatlo, dinala ko na ba sa simbahan? Huwag mong itataboy ang isang tao kung hindi mo ginawa ang 3 bagay na ito. Napakaganda. Natapos ang Ebanghelyo dito sa turo ng ating Panginoon. Ano po? Sabi niya, pag ang 2, 3 nagsasama-sama, nananalangin, wala akong bagay na hindi ipagkakaloob sa inyo. Whenever there are 2 or 3 gathered in my name, I will give them whatever they pray for. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang nagdarasal ng sama-sama. At napakaganda,
na tinapos ng ating Panginoon ang kanyang turo sa pag-aayos dito tungkol sa panalangin. Ibig sabihin, pagkatapos mo ng ginawa lahat na makakaya mo, ang huling dapat mong gawin ay magdasal. Amen? At magdasal ka, magsama ka ng iba. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon, meron bang taong matigas ang ulo? Meron bang tao na matigas ang puso? Magsama-sama kayo. Ipagdasal nyo ang taong iyon. Walang ibang makakapagbago ng kanyang isip, ng kanyang puso, kung hindi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Gather together to pray for that person because prayer can change persons and situations. Amen? Kung hindi man nagbabago yung tao, yung sitwasyon, ano ang ginagawa ng panalangin? Tayo mga nagdadasal at nananalangin, tayo ang binabago niya. Dalawang bagay ang dapat iwasan natin pag kinakausap natin ang isang tao. Dalawang bagay ang kailangan nating iwasan din pag meron tayong galit sa isang tao. Ano po yun? Una, do not make the mistake of publicly presenting the mistake of a person. Wag niyo pong ipopost sa social media, sa Facebook, yung pagkakasala ng isang tao. Bakit? Kasi mapapahiya siya. Kung napahiya niya kayo, wag niyong ibabalik yung kanyang ginawa sa pamamagitan ng social media. Lalong lalaki po ang butas. Lalong lalaki ang hidwaan. Hindi po maganda at hindi nakakatulong yun. Ano ang sabi ng Panginoon? Kayong dalawa privately. At mas ma-appreciate po ng taong yon. Bakit? Kasi madalas tayo, di po ba? Hindi naman tayo aware doon sa nagagawa natin sa ibang tao eh. Huwag niyo pong iisipin na ang isang tao, intentional niyang ginagawa ang kasamaan. Marami sa mga masama o kasalanan na ating ginagawa, hindi natin sinasadya. Kaya nga pag kinausap mo yung tao, yan yung unang-unang pangungusap na lumalabas sa kanya, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Hindi ako conscious, hindi ako aware. Yan po yung una. Huwag niyo pong ipapahiya ang tao sa publiko. Unahin yung kausapin yung tao. Huwag niyong uunahin na sabihin ang kanyang pagkakasala sa mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, pati sa mga tao hindi nakakaalam, nakakakilala sa kanya. Siya muna. Pero pangalawa, iwasan din natin na kung tayo man ay mag-uusap, ay yung magsigawan. Amen? Shouting has never solved anything. Remember that. I will repeat that. Shouting has never solved anything. Meron pong isang kwento napakaganda. Totoo po ito. Sa Solomon Island, dahil ang mga nakatira po doon, mga katutubo, wala po silang mga instrumento, wala po silang mga gamit. No? Hindi kamukha natin, mga modernong tao, meron tayong mga lagari, meron tayong mga pako, meron tayong mga martilyo. Pero sila, dahil wala po silang gamit, anong ginagawa nila? Pag gusto po nilang pumutol lang isang puno. Ang kwento po nakita ng mga scientifico. Itong mga tao sa Solomon Island, mga katutubo, pupuntahan nilang puno na gusto nilang putulin. Papalibutan nila at sisigawan daw po nila yung punong yon ng isang buwan. Araw-araw, pupuntahan nila yung puno, sisigawan nila. Sabay-sabay sila, lahat po, nung nandun sa barrio, dun sa village, sinisigawan nila yung puno. At alam niyo po kung anong epekto. Pagkatapos po ng isang buwan, nakita niyo po yung puno na sinigawan nila, natuyo, namatay. Bakit po natuyo, namatay? Yung negative energy na galing po sa pagsisigaw, pinatay niya yung puno. Kaya kahit na wala po silang lagari, wala silang maso, o anumang gamit nating mga modernong tao, ang gagawin lang nila, itutulak nila, babagsak na po yung puno. Napakaganda pong paalaala, no? Huwag po kayong maninigaw. Kayo nga po mga misis dyan na nanonood, tignan nyo nga yung mga mister nyo. Baka nangingitim na yan, ha? Sa kakasigaw nyo sa kanila. Amen?
Shouting has never solved anything. But the question is, why do people shout at each other? Bakit nagsisigawan ang mga tao? Kasi ang dahilan, lumayo na ang kanilang loob sa bawat isa. Lumayo na ang puso nila sa bawat isa. Lumayo na ang kanilang kaluluwa sa bawat isa. Kasi kung malapit ang inyong puso, hindi naman kayo kailangan magsigawan. Kung malapit ang inyong loob sa bawat isa, minsan nga, hindi na kailangan ang salita para magkaintindihan. Remember also, my dear friends, that honey attracts more ants than vinegar. Mas maraming napapalapit ang matamis kesa sa maasim. Bantayan nyo ang inyong pananalita. Kung kayo man ay mag-uusap, sana maging matamis, mabuti ang iyong pagsasalita para agad kayong magkaayos, maging mabuti ang inyong ugnayan at relasyon. Pero kung mananatiling matigas ang ulo ng isang tao, kung mananatiling matigas ang puso ng taong nakasakit sa iyo, nung kailangan gawin, lumayo-layo ka muna sa kanya. Dahil kung mananatili ka sa kanya, lalo ka lang niyang sasaktan at susugatan. At habang nakalayo ka sa kanya, anong magandang gawin? Magsama ka ng ibang tao. Pray for that person. Make him or her your special intention. Praying to the Lord, interceding, asking the Holy Spirit to change the mind and the heart of that person. Tandaan niyo, walang imposible sa Diyos. Sino ang taong nakasakit sa iyo? Kinausap mo na ba siya? Nagpatulong ka na ba sa iba? Lumapit na ba kayo sa simbahan? At pinakamagandang tanong, pinagdasal mo na ba ang taong yan? Kung meron kang pagmamahal, tandaan niyo ito, walang bagay, walang tao na hindi mapagbabago ng ating pagmamahal. May the love of God transform evil hearts, hot-headed people, sinful people. Yan po ang ating ipagdasal sa misang ito para tayo din ay magkaroon ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ni Jesus, saan man may 2 o 3 nagtitipon sa ngalan niya, siya'y naroroon kasama nila. Sinasabi rin niyang anumang kahilingan sa ngalan niya ay tiyak na ipagkakaloob ng ating Ama na nasa langit. Dahil sa ganitong pangako, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang panglahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nanunungkulan sa simbahan, nawa magiliw nilang mapaalalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang mga kapabayaang moral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon. Nawa, dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, buksan din po natin ang ating mga pangangailangan, dasal at dalangin sa ating butihin at mapagmahal na Diyos. Panginoong Diyos, tinuruan mo kaming maging propeta sa lahat ng aming mga kapatid, lalo na sa nangangailangan ng pagwawasto. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob at tapang na kailangan para sa aming pagtupad sa tungkuling ito at sa gayon makatulong sa kanilang kaligtasan nang sila'y makabahagi sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Alakat tinapay, bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ng iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa aming katiyakan, nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa naman ang anghel at sisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad, at sinabi, tanggapin ninyong ito, lahat at kanin. Itong aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubiling na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae bonum Patris, Jesu fons vitae acque. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla,
matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et totus noster, cibus et totus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa iyong salita at sa piging na banal ay iyong pinapalakas ang iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami mapakanabangan sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sigurado po, pag kayo ay nalagyan ng bato sa inyong sapatos, hindi kayo komportable. Hindi po ba? O kaya naman, pag merong pong dumi ang iyong higaan, may konting alikabok, medyo mangangati din po kayo. Yan po ang simbolo ng galit sa ating puso. Pag merong kang tinitira o tinatagong galit sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak, kaibigan o ibang tao, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa. Amen? Kaya po, kung nararamdaman natin ang sakit, kirot sa loob natin, gawin natin ang lahat para alisin ito. At nag-uumpisa ayon sa turo ng ating Panginoon sa pag-uusap. There is healing in talking. Tandaan niyo po yan. Kung nahihirapan po kayo makipag-usap sa tao na nakasakit sa inyo, then pray. Magdasal. Huwag kayo agad lalayo sa tao. Huwag niyo pong ipopost sa Facebook, sa social media. Huwag niyo din po sisigawan ang tao. Pray and talk. Talk and pray. Makikita niyo po, napakasarap na nanunumbalik at nagiging maayos uli ang ugnayan at ang relasyon. Tayo ay ginawa ng Diyos para magmahal, kaya pag ikaw ay nagagalit at meron kang pagkamuhi, hindi ka nagiging totoo sa iyong kalikasan. Naway tulungan tayo ng Diyos maging tapat sa Kanyang utos na magmahal ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos. May kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, santinakpan, laudate Dominum, laudate
ang katauhan san tinakpan, laudate Domino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y natutuwa, nagagalak at nagpupuri na magsama-sama muli sa banal na misa kahit na tayo ay magkakahiwalay ng distansya. Meron lang tayong iisang Ama. Meron tayong iisang Guro. Ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat tayo sa mga napakaraming biyaya na tinatanggap pa rin natin, mga pagpapala na hindi natin hiniling, pero tinatanggap natin. Gitna ng ating napakaraming problema, palagi pa rin siyang nandyan, gumagabay, at tumutulong sa atin. Pero alam natin na kulang pa ang kanyang bendisyon sa ating buhay. Marami pa rin tayong hinihiling, marami tayong inaasam na hindi naman ganoon talaga masama. Pagpapagaling para sa mga may sakit, pag-aayos ng mga nasirang relasyon, pagbabayad ng mga utang, kapayapaan sa buong mundo. Hindi mga masasamang bagay ang mga dasal na ito. Pero kailangan natin tandaan, kung gusto natin tayo'y makatanggap ng grasya, umpisahan natin sa pagpapakumbaba. Dahil yan ang maririnig natin sa Ebanghelyo, ang sino man marunong magpakumbaba ay iniaangat, tinataas ng Diyos. There is a great blessing when you humble yourself. Kaya nga sa umpisa ng banal na misang ito ngayong linggo, alalahanin natin ang mga panahon na kung saan tayo'y naging mapagmataas, na kung saan tayo'y naging mayabang, na kung saan tayo'y naging makasarili. Muli hilingin natin ang patawad ng Diyos. Ibaba natin ang ating sarili sa Kanya. Magtiwala tayo, tayo'y makakatanggap ng Kanyang pagpapala, bendisyon sa ating mga pangangailangan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo.
Maluwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pinangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraan ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumiis kayo sa daang matuwid. Kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, kaya aayaan kong kabuhihan kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na ang iniwang ganap, ang mga gawain ng magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad ninyo, sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo
tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na matatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay may isang Ama at Guro nating iisa, si Kristo na anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.